Ikaw lang ang nurse na hindi natakot sa akin sa unang araw. May pinaglalaban ka ba? May pang-uuyam na tanong ni Brian. Nagkatinginan sila. Matibay ang tingin ni Mia. Hindi yumuko. Hindi nagpakita ng kahinaan. Imbes, isang maliit na ngiting sumilay sa kanyang labi. Oo sir, pinaglalaban ko po ang trabaho ko. Wala akong planong magpatalo sa inyo. Matatag na wika ni Mia. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang naputol ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Brian. Muling napangisi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito mapanlait, kundi puno ng kawalang kasiguraduhan. Bakit siya napapangiti sa sagot nito? Bakit parang gusto niya pang subukan? Kung hanggang saan ang katapangan ng babaeng ito? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang matandang kasambahay. Si Manang Lita. Ang nagdala ng pagkain para kay Brian. Ngunit tulad ng dati, hindi man lang niya ito nilingon. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa harap ng bintana. Nakatingin sa malayo habang ang kanyang matipunong katawan ay tila walang buhay. Ang dating mapanuring mga mata, ngayon puno ng puot at hinanakit. Maingat na lumapit si Manang Lita. Sir Brian, kumain na po kayo. Hindi niyo na naman po ginalaw ang pagkain kanina. Walang lingong malamig ang boses ni Brian. Wala akong gana. Ilabas mo yan. Napapikit si Manang Lita. Dinadalangin na sana'y bumalik ang dati niyang amo. Masayahin, puno ng buhay. Ngunit alam niyang hindi ganun kadali ang lahat. Ang binatang dating hinahangaan ng marami, ngayon nilamon ng dilim ng kanyang sinapit. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang magandang babae. Si Angela. Ang kanyang long-time girlfriend. Sa kabila ng pag-asa sa mga mata ni Brian, agad itong napalitan ng lungkot nang makita niyang hindi pagmamahal ang nasa mukha ni Angela, kundi isang malamig na ekspresyon ng pagkakaawa. Bumalik ka. Mahina ngunit puno ng sakit, na wika ni Brian. Brian, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makita kang ganito. Iwas ang tingin, at marahang umiling si Angela. So, iiwan mo ako? Dahil hindi na ako yung lalaking minahal mo? Dahil hindi na ako makalakad? Nanlilisik ang mata. Nagpipigil ng emosyon si Brian. Hindi ko alam kung paano kita mamahalin kung hindi mo na mahal ang sarili mo. Lumunok. Nangingilid ang luha ni Angela. Sabay talikod ni Angela. Hindi na siya lumingon pa. Sinundan lamang siya ng malamlam na mata ni Brian. Habang papalayo, dala ang lahat ng kanyang pangarap na ngayon ay tuluyang nagkadurog-durog. Dahan-dahang binitawan ni Brian ng isang larawan nilang dalawa. Masaya, buo. Bumagsak ito sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha. Sa unang pagkakataon, hindi niya na itinago ang sakit. Kasabay ng kulog sa labas, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng pait, lungkot, at galit sa mundo. Lahat ng tao, iiwan din ako. Galit na wika ni Brian. Sa galit, itinulak niya ang tray ng pagkain. Kumalat ang pagkain sa sahig. Ang tunog ng basag na pinggan ay sumasailalim sa basag niyang puso. Mula sa malayo, nakita ni Manang Lita ang lahat. Dahan-dahan niyang tinakpan ng bibig, pinipigilan ng sariling maiyak. Ang dating matikas at maimpluwensyang Brian Montenegro,
Ngayon ay isang taong wasak na wasak. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Ang dating buhay na tahanan ni Brian ay tila naging isang malamig na museo. Ang bawat sulok nito ay puno ng katahimikan. Wala nang masasayang halakhak, wala nang musika, wala nang kasiyahan. Mula nang iwan siya ni Angela, unti-unting naglaho ang sigla sa kanyang buhay. Si Brian ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang dating mapupungay niyang mata ay tila nawala na ng kinang. Ang dating makisig at malakas na lalaki, ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang inilapag ni Manang Lita ang tray ng pagkain sa harapan ni Brian. Ngunit gaya ng nakasanayan, na hindi man lang niya ito nilingon. Sir Brian, alam kong mahirap, pero kailangan niyo pong kumain. Maingat ang tono ni Manang Lita. Anong silbi? Para saan pa? Malamig at walang pakialam na wika ni Brian. Napayuko si Manang Lita. Pinipigilan ang luhang nagbabandyang pumatak. Hindi niya kayang makita ang amo niyang dating puno ng sigla. Ngayon ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Kung hindi para sa inyo, gawin niyo na lang po para sa mga taong nagmamahal sa inyo. Wika ni Manang Lita. Mahal? Sino may pakialam sa akin, Manang? Wala na. Umalis na silang lahat. Lalo na si Angela. Wika ni Brian. Kasabay ng malamig na tugon niya, itinulak ni Brian ang tray ng pagkain. Dahilan upang mahulog ito sa sahig. Nagkalat ang pagkain. Ang tunog ng basag na pinggan ay nag-echo sa buong silid. Ngunit hindi man lang siya nagpakita ng pagsisisi. Para sa kanya, wala nang halaga ang kahit ano. Sa loob ng kanyang kwarto, nakatingin si Brian sa malaking bintana. Mula rito, tanaw niyang malawak niyang hardin. Dating punong-puno ng buhay. Ngayon ay parang nalugmok sa dilim. Tulad niya, wala na ring sigla. Hawak niya isang bote ng alak. Ngunit sa totoo lang, wala siyang pakialam kung nakakatulong ito o hindi. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. May isang lumang larawan sa kanyang tabi. Isang litrato nila ni Angela. Masaya at magkasama. Dahan-dahan niya itong hinaplos bago marahang isinandal ang ulo sa wheelchair. Napapikit siya. Ngunit hindi para magpahinga. Ang bawat pikit niya ay puno ng sakit, ng alaala, ng panghinayang. Kung ganito lang din ang buhay, sana hindi na lang ako nagising. Mahina, puno ng hinanakit na wika ni Brian. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hinayaan niyang tuluyang lamunin siya ng kadiliman. Hindi niya namalayang tuluyan na siyang nakatulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa labis na pagkawasak ng kanyang puso at kaluluwa. Nasa loob ng isang eleganteng opisina ang mga magulang ni Brian, sina Don Roberto at Doña Estrella Montenegro. Ang dating matapang at respetadong negosyante, ngayon ay halatang pagod at puno ng pag-aalala. Ang kanyang asawa naman, na isang beses nang nalugmok sa sakit ng kanilang anak, ay hindi na muling nagpakita ng kahinaan. Pero ngayon, hindi niya na kayang itago ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na pwedeng magpatuloy ito, Stella. Kung hayaan natin si Brian sa ganyang estado, baka tuluyan na siyang mawala ng pag-asa. Malalim ang buntong hiningang wika ni Don Roberto. Habang si Doña Estrella ay nangingilid ang luha. Hindi ko na alam ang gagawin, Roberto. Sinubukan natin siyang kausapin. Sinubukan nating bigyan ng panahon. Pero parang wala nang natitirang Brian sa anak natin.
Para siyang patay na hindi pa naililibing. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Manang Lita. Bakas ang pagod at lungkot sa kanyang mukha. Don Roberto, Doña Estela, paumanhin po pero hindi ko na po kayang alagaan si Sir Brian. Mahina ang tinig na wika ni Manang Lita. Halos mapatid ang hininga ni Doña Estela sa narinig. Si Manang Lita, na mula sa pagkabata ni Brian ay nasa tabi nito, ay sumusuko na rin. Lita, naiintindihan ko kung nahihirapan ka na, pero puno ng pag-alala na wika ni Doña Estela. Umiwas ng tingin, nangingilid ang luha na wika ni Manang Lita. Mahal ko sa Sir Brian. Kinalakhan ko siyang parang anak. Pero kahit anong gawin ko, hindi niya ako pinapakinggan. Hindi siya kumakain ng maayos. Hindi siya natutulog. Hindi ko na po alam ang gagawin. Patawad. Napayo ko si Don Roberto. Alam niyang may punto si Manang Lita. Hindi nila pwedeng hayaan ganito si Brian habang buhay. Kailangan niyo ng professional na nurse. Isang taong may tiyaga at hindi agad susuko. Isang taong makakatulong sa kanya para bumangon muli. Matigas ngunit puno ng malasakit na wika ni Don Roberto. Sandali nagkatinginan ng mag-asawa bago marahang tumango si Doña Estela. Wala silang ibang pagpipilian, kundi kumuha ng taong kayang alagaan si Brian. Kahit palabis nilang alam na hindi ito magiging madali. Nakatayo si Mia sa harap ng marangyang gate ng Montenegro Mansion. Mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Ramdam niyang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng responsibilidad na dala niya. Alam niyang hindi lang ito basta trabaho. Alam niyang ang taong aalagaan niya ay isang lalaking wasak at mahirap pagkatiwalaan ng isang pusong durog na. Dahan-dahan siyang lumunok bago pinindot ang doorbell. Ding dong. Ilang sandali lang. Bumukas ang malaking gate at bumungad sa kanyang isang matandang babae. Si Manang Lita. Kita niyang pagod at lungkot sa mata nito. Na para bang ang mundong ginagalawan nito ay matagal nang puno ng hirap. Ikaw ba si Mia Santiago? Mahina ngunit magiliw na tanong ni Manang Lita. Opo, ako pong bagong private nurse ni Sir Brian. Wika ni Mia, pilit na ngumiti. Napatingin ng bahagya si Manang Lita, ngunit may bahid ng awa sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi magiging madali ang trabahong ito para kay Mia. Halika iya, ipapakilala kita sa kanya. Wika ni Manang Lita. Nang pumasok si Mia sa loob ng mansyon, hindi niya naiwasang mapahanga. Mamahalin ang bawat sulok, malinis at elegante. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may bumalot na matinding lungkot sa kanyang dibdib. Tahimik, parang walang buhay. Parang isang bahay na matagal nang hindi nadampian ng saya. Dahan-dahang itinulak ni Manang Lita ang pinto ng isang madilim na silid. Mula sa maliit na liwanag na nanggagaling sa bintana, may isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Walang kibo, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang matipunong katawan ay tila nanghihina. At ang kanyang dating matatalas na mata ay punong-puno ng sakit at lamig. Si Brian Montenegro. Nang humakbang si Mia papasok ng silid, bigla siyang natigilan. Parang may kung anong dumaloy sa kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa sandaling masilayan niya si Brian, tila biglang huminto ang kanyang mundo. Para siyang hinihila ng isang di maipaliwanag na pwersa. Isang damdaming hindi niya maintindihan. Ang lalaking nasa harap niya ay sira, wasak, at puno ng hinanakit. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan,
May kung anong kirot sa kanyang dibdib. Samantalang si Brian, unti-unting ibinaling ang kanyang tingin kay Mia. Isang malamig na tingin, puno ng kawalang interes. Para bang isa na naman itong estrangherong manggugulo sa kanyang tahimik na impyerno. Sino ka? Walang emosyong tanong ni Brian. Boses niyang basag. Parang walang buhay. Ngunit sa kabila ng lamig nito, may kung anong ningning sa kanyang mata nang makita si Mia. Isang ningning na hindi niya pa napapansin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali lang iyon. Ngunit para kay Mia, para bang huminto ang oras. Ako po si Mia Santiago, ang bago niyang private nurse. Mahina, ngunit matatag na wika ni Mia. Sandaling katahimikan. Tinitigan siya ni Brian mula ulo hanggang paa, bago mapait na ngumiti. Isa ka rin ba sa mga taong susuko sa akin? May halong pang-uuyam na wika ni Brian. Isang hamon, isang patikim ng unos na harapin niya sa piling ng lalaking ito. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumibay ang loob ni Mia. Habang si Mia mahigpit ang hawak sa bag, puno ng determinasyon. Hindi ako madaling sumuko, sir. Sagot ni Mia. Nagkatinginan sila muli. Isang nasirang kaluluwa at isang babaeng hindi pa alam ang gulo ng mundo ng lalaking nasa harap niya. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang kwentong magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Unang araw ni Mia bilang private nurse ni Brian. Kahit pinatatag niya na ang loob niya bago pumasok sa trabaho, hindi niya may kakailang nakakaramdam siya ng kaba. Hindi lang dahil sa bagong kapaligiran, kundi dahil sa lalaking aalagaan niya, si Brian Montenegro. Ang lalaking tila isinumpa ng sarili niyang kapalaran. Napansin niyang walang ibang tao sa mansyon bukod kay Manang Lita at ilang kasambahay. Parang iniwan na ng mundo si Brian at mukhang siya na lang ang itinulak ng tadhana papunta rito. Iha, malakas ang loob mo ha. Ngayong nakilala mo na ng lubusan si Sir Brian. Sana kayanin mo. Mahina ang boses ni Manang Lita habang tinutulungan siyang mag-ayos ng gamit. Kaya ko po, Manang. Kung kinakaya niyo noon, kakayanin ko rin. Pilit nang ngumingiti na wika ni Mia. Napabuntong hininga si Manang Lita. Sana nga, iha. Sa loob ng madilim na silid, nakaupo si Brian sa kanyang wheelchair sa tapat ng malaking bintana. Nakatalikod kay Mia, halos hindi siya gumagalaw. Tila hindi na alintana ang mundo sa paligid niya. Sa tabi niya, isang tray ng pagkain, ang hindi man lang ginalaw mula pa kaninang umaga. Si Mia dala ang notebook niya. Lumapit ng marahan. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang lumapit kay Brian. Sir Brian, umaga na po. Kailangan niyo pong kumain. Malumanay na wika ni Mia. Walang sagot. Walang reaksyon. Para bang hindi siya narinig. Pero hindi siya basta-basta susuko. Lumapit pa siya. Kinuha ang tray ng pagkain at muling inilapag sa harapan ni Brian. Ngayon, wala nang dahilan para hindi siya pansinin. Sir, kung gusto niyo, ako na lang po ang susubo sa inyo. Pamimilit ni Mia. Biglang gumalaw si Brian. Marahan siyang humarap kay Mia. Ang mga mata niyang matalim ay tumama sa kanya. Ang titig niya ay malamig, puno ng inis at iritasyon. Ano ka ba, Yaya? Sa tingin mo ba, hindi ko kayang kumain mag-isa? Sarkastikong tanong ni Brian. Si Mia ay kalma pa rin. Hindi naman po sa ganun. Pero ayaw niyo pong kumain, kaya iniisip ko lang na baka makatulong ako. Biglang dinampot ni Brian ang tray at walang babala itong itinapon sa sahig. Nagkalat ang pagkain
Nabasag ang pinggan at tumamang ilang piraso ng kanin at ulam sa damit ni Mia. Pero hindi siya natinag. Kung gusto mong makatulong, umalis ka na lang. Matigas ang boses na wika ni Brian. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May galit sa mga mata ni Brian. Ngunit sa likod nito, may kirot, may sakit, may takot na muling magtiwala. Alam iyon ni Mia. Pero hindi siya papayag na itaboy siya ng ganun-ganun lang. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang tray. Nilinis ang mga nagkalat na pagkain na hindi niya pinakita ang kahit anong galit o inis. Bagkus, isang mahinahong ngiti ang pinakawalan niya bago tumingin muli kay Brian. Kung sa tingin niyo, matatakot niyo ako, nagkakamali kayo, sir. Mahina ngunit may tapang na wika ni Mia. Tumayo siya, iniwan ang tray, at muling hinarap ang lalaking. Tila gustong maputol ang koneksyon niya sa mundo. Kahit anong gawin niyo, hindi ako aalis. Wika pa ni Mia. Nakita ni Brian ang determinasyon sa mga mata ni Mia. Hindi ito gaya ng ibang nurse na sumuko agad sa kanya. Hindi ito tulad ng mga taong iniwan siya. At sa unang pagkakataon, kahit saglit lang, parang hindi siya nag-iisa. Nanatiling nakatayo si Mia habang dahan-dahang nililinis ang nagkalat na pagkain sa sahig. Hindi siya umimig. Hindi siya nagpakita ng galit o inis. Sa halip, tila isa lamang itong pangkaraniwang araw sa trabaho niya. Samantalang si Brian, tahimik na nakatingin sa kanya. Nag-aabang kung kailan ito bibigay. Pero wala. Hindi ito umalis. Hindi ito umiyak. Hindi ito natakot. Sa loob-loob ni Brian, gusto niyang matawa. Gusto niyang kutyain ng babae sa harapan niya na tila isang misyonaryo na pilit siyang inililigtas mula sa sarili niyang impyerno. Pero hindi niya may kakaila. May kung anong bumabangon sa dibdib niya habang tinitingnan ito. Pagkamangha. Nakalinis na si Mia at tahimik siyang nakaupo sa gilid ng silid. Hawak ang kanyang notebook. Hindi niya pinilit si Brian na kausapin siya. Hindi niya sinubukang ipilit ang sarili niya sa kanya. Pero nandun lang siya, sapat na upang iparamdam kay Brian na kahit anong gawin niya, hindi siya aalis. Biglang bumukas ang pinto. Si Manang Lita, may dalang bagong tray ng pagkain. Bago pa ito makalapit, agad na nagsalita si Brian. Alis. Malamig na wika ni Brian. Napahinto si Manang Lita. Lumingon kay Mia na parang nagtatanong kung anong dapat gawin. Pero bago pa ito makaalis, biglang lumapit si Mia at kinuha ang tray mula kay Manang Lita. Mabilis siyang bumalik sa harapan ni Brian at inilipag iyon sa mesa sa tabi nito. Si Brian, na hindi nasanay na may taong lumalaban sa kanya, ay napataas ang kilay. Pero hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya si Mia habang tahimik nitong inihahanda ang pagkain sa harapan niya. Hindi ko kayo pipilitin, sir. Pero ilalagay ko lang ito rito. Kung sakaling magbagong isip niyo. Mahinahon na wika ni Mia. Napangisi si Brian. Tila naiinis pero sa parehong pagkakataon, may kung anong init na sumilay sa kanyang dibdib. Ilang taon na rin simula nang may isang taong hindi natakot sa kanya. Ilang taon na rin simula nang may isang taong hindi agad sumuko sa kanya. Ikaw lang, nurse, na hindi natakot sa akin sa unang araw. May pinaglalaban ka ba? May panguuyam na tanong ni Brian. Nagkatinginan sila. Matibay ang tingin ni Mia. Hindi yumuko. Hindi nagpakita ng kahinaan. Imbes, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oo, sir. Pinaglalaban ko po ang trabaho ko. Wala akong planong magpatalo sa inyo. Matatag na sagot ni Mia. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang naputol ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Brian. Muling napangisi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito mapanlait.
kundi puno ng kawalang kasiguraduhan. Bakit siya napapangiti sa sagot nito? Bakit parang gusto niyang subukan pa kung hanggang saan ang katapangan ng babaeng ito? At bakit sa unang pagkakataon, sa kabila ng lahat ng sakit at galit na pinipilit niyang ipamuhay, may kung anong init ang bumalik sa puso niya? Nagising si Mia nang may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit parang mas maganang pakiramdam niya ngayon. Parang may kung anong saya na hindi niya maipaliwanag. At nang maalala niya ang nangyari kagabi, ang munting ngiti ni Brian habang natutulog, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napailing siya at mabilis na sinaway ang sarili. Mia, ano ba? Isang ngiti lang yun. Huwag kang magpakabaliw. Mahina na kinakausap ni Mia ang sarili. Ngunit kahit anong gawin niyang pangaralan ng sarili, hindi niya may kakaila na may kakaibang epekto iyan sa kanya. Para kasing sa unang pagkakataon, nakita niyang may natitira pang liwanag sa madilim na mundo ni Brian. Nakaupo si Brian sa kanyang wheelchair. Nakatingin lang sa tray ng pagkain sa harapan niya. Tahimik ang buong silid habang si Mia naman ay nasa tabi niya, nagmamasid. Kadalasan, hindi niya talaga pinapansin ang pagkain. Pero ngayon, tila may kung anong bumabagabag sa kanya. At ang nakakagulat, hindi ito galit o inis, kundi isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may kung anong bumabagabag sa loob niya. Nang hindi siya gumalaw, lumapit si Mia. Hinanda ang sarili para sa isa na namang pagsubok. Sir, kung ayaw niyo pong kumain, pwede ko pong initin ulit mamaya. Kalma na wika ni Mia. Dahil nakaton ang pansin niya sa pagkain, hindi niya agad napansin na si Brian ay nakatitig sa kanya. Napansin niya ito nang magsalita ang binata. Malamig ngunit may halong curiosity ang tono. Bakit parang ang saya mo? Tanong ni Brian. Napatigil si Mia. Para bang nabuking siya. Agad niyang itinagong nararamdaman. Pero hindi niya napigilan ang bahagyang pag-iwas ng tingin. Ayaw niyang amining may kinalaman si Brian doon. Wala naman po. Nagkukunwaring walang epekto na wika ni Mia. Ngunit hindi siya tinantanan ni Brian. Mas lalo pa itong napaisip habang pinagmamasdan siya. Ang nurse na ito, na dapat ay niinis na sa kanya dahil sa pagiging malamig at suplado niya. Bakit parang mas nagiging masaya pa ito habang tumatagal? Nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon napansin ni Mia ang kakaibang titig ni Brian. Hindi lang ito puno ng galit o lungkot. Para bang may halong curiosity. Parang gusto nitong alamin kung anong iniisip niya. Para takasan ng sitwasyon, kinuha ni Mia ang isang kutsara ng pagkain at inilahad ito kay Brian. Sir, gusto niyo pong subukan? Hindi ko po kayo pipilitin pero sayang naman kung hindi niyo titikman. Nag-aalok, pilit na binabagong usapan. Nawika ni Mia. Sa halip na sumagot, hindi tinanggal ni Brian ang titig niya kay Mia. Sa loob-loob niya, parang gusto niyang subukan kung hanggang kailan ito kayang itago ang nararamdaman. Parang gusto niyang makita kung paano nito itatanggi ang epekto niya rito. At sa hindi niya maintindihang dahilan, sa unang pagkakataon, mula nang maging baldado siya, kinuha niyang kutsara mula sa kamay ni Mia at dahan-dahang isinubo ang pagkain. Hindi na kumibo si Mia, pero sa loob-loob niya, para siyang sumisigaw sa tuwa. Hindi dahil pinakain niya si Brian, kundi dahil sa maliit na sandaling iyon. Nagtagumpay siyang babasag kahit kaunting pader ang itinayo nito sa sarili. At hindi niya alam kung paano, pero pakiramdam niya, nagsisimula na siyang maging bahagi ng mundo ng lalaking minsang isinumpa ang buhay. Mula sa veranda ng mansyon, tahimik na pinagmamasdan ng mga magulang ni Brian. Ang kanilang anak na ngayon ay nasa hardin. Nakaupo sa kanyang wheelchair
Habang kausap si Mia, isang eksenang ilang taon nilang inasa makita muli. Si Brian na hindi lang basta nakakulong sa kanyang kwarto. Hindi na lang puro galit ang nasa kanyang mukha. May kakaibang sigla sa kanyang mga mata, isang bagay na nawala simula ng mangyaring aksidente. Si Don Roberto at Doña Estela, parang may halong saya at lungkot sa kanilang mga mata. Masaya sila dahil sa wakas, may isang taong nagawang bumalik ang anak nila sa mundo. Pero malungkot din dahil napagtanto nila sa loob ng maraming taon, hinayaan nilang malunod dito sa sakit at pighati ng mag-isa. Matagal na nating hindi nakita ang ganyang ngiti sa kanya. Mahina, may lungkot na wika ni Doña Estela. At ang mas nakakagulat, hindi natin ang may gawa niya. Wika naman ni Don Roberto. Lumingon ang matanda kay Mia. Nakasalukuyang tumatawa habang kinukulit si Brian. Sa kabila ng pagiging suplado at pabalang ng binata, hindi maikakaila na hindi ito katulad ng dati. Hindi na ito ganun kalamig. Hindi na ito ganun kawalang pakialam sa mundo. Sir, hindi niyo na po ako sinisigawan ngayon ah. Namimiss ko tuloy yung pagiging terror niyo. Pabirong wika ni Mia na nakaakbay sa likod ng wheelchair ni Brian. Napatingin sa kanya si Brian. Tinaasan ng kilay ngunit hindi na ito tulad ng dati na punong-puno ng inis. Sa halip, may bahagyang pagngisi sa kanyang labi. Huwag kang masyadong assuming. Baka sinasakyan lang kita. Matigas pa rin pero may bahagyang biro na wika ni Brian. Natawa si Mia sa sagot nito. Pero hindi niya pinalampas ang pagkakataong biruin ito pabalik. Sige nga, subukan mong sigawan ulit ako. Pabirong pagtataray ni Mia. Tahimik si Brian. Alam niyang isang beses lang niyang gawin iyon. Sigurado may masasabi na naman si Mia. Natatamaan siya. Sa halip na sumagot, tumingin siya sa malayo at nagpakawala ng buntong hininga. Nakakapagod na rin. Laging galit. Mahina ngunit seryosong wika ni Brian. Napatingin si Mia sa kanya. Hindi niya inasahan ang sagot na iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya basta nagtitiis sa pagiging suplado ni Brian, kundi unti-unti talaga siyang nagbabago. At sa hindi niya mapigilang sandali, napangiti siya nang hindi namamalayan. Tama nga sila. May puso ka rin pala. Mahinang wika ni Mia. Nilingon siya ni Brian, kunot noo, at parang magpapakita ng iritasyon. Pero sa halip na may inis, napangiti rin siya nang hindi niya namamalayan. Nakita ito ni Doña Estela mula sa veranda at halos maluha siya sa saya. Tinapik niya si Don Roberto sa braso at bumulong. Mahal, sa tingin ko, si Mia na ang himalang hinihintay natin para sa anak natin. Wika ni Doña Estela. At sa eksenang iyon, sa ilalim ng araw na palubog, isang bagay ang malinaw. Unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang mundong matagal nang naging madilim para kay Brian Montenegro. Nagpatuloy ang masayang usapan ni Mia at Brian sa hardin. Sa kabila ng pagiging malamig pa rin ni Brian, hindi niya may kakailang nasasanay na siya sa presensya ng kanyang matapang na nurse. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ilang sandali lang, bumagsak ang malalaking patak ng ulan. Dahilan para magulat si Mia. Naku, sir, bumalik na po tayo sa loob. Baka magkasakit kayo. Nag-aalalang wika ni Mia at mabilis na tumayo. Ngunit sa halip na agad na sumunod, nakatitig lang si Brian sa ulan. Noon pa man, mahilig siyang magbabad sa ulan. Noong normal pa ang kanyang buhay. Noong kaya pa niyang tumakbo, sumayaw, at maramdaman ang kalayaan. Habang si Mia ay nagmamadaling ilabas ang payong mula sa kanyang bag. Napansin niyang hindi gumagalaw si Brian.
Nakatitig lang ito sa langit. Parang may malalim na iniisip. May sakit sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya madalas makita. Lungkot. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang biglang bumigat ang puso niya nang makita ito. Sir? Mahinang wika ni Mia at nag-aalalang lumapit. Dahan-dahan siyang yumuko sa harapan ni Brian. Itinapat ang payong upang hindi mabasa ang binata. Ngunit hindi siya makatiis na hindi tanungin ito. May naalala po ba kayo? Malumanay na wika ni Mia. Napatigil si Brian. Sa unang pagkakataon, hindi niya agad nasagot si Mia. Sa halip, bahagya siyang ngumiti. Pero hindi ito tulad ng mga ngiting nakasanayan niya. Ito ay puno ng pait at pangungulila. Dati, kapag umuulan, tumatakbo ako. Sumisigaw, parang bata. Mahinang wika ni Brian. Ngunit si Mia sa kanyang sinabi. Hindi niya akalaing may ganong side si Brian noon. Sa paningin niya, laging seryoso, laging galit sa mundo. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nakikita ang lalaking nasa likod ng matigas nitong panlabas. Pwede niyo pa rin namang maramdaman ang ulan, sir, kahit na hindi kayo tumatakbo. Mahina ngunit may ngiti na wika ni Mia. Bago pa siya makapag-isip, marahang itinulak ni Mia ang wheelchair ni Brian panlabas sa ilalim ng ulan. Dahilan para mabasa sila pareho. Napakurap si Brian. Hindi makapaniwala sa ginagawa ni Mia. Ano? Mia, baka magkasakit ka niyan. Gulat na wika ni Brian. Natawa si Mia habang nakataas ang kanyang muka sa langit. Hinahayaang bumagsak ang ulan sa kanyang balat. Di sabay na tayo, sir. Masayang wika ni Mia. Napatingin si Brian sa kanya. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang may nagdala sa kanya sa ulan nang hindi siya tinanong kung kaya niya. Hindi siya trinato bilang isang may kapansanan. Sa halip, trinato siyang isang normal na tao. Isang taong may karapatang maranasan ang simpleng kaligayahan sa mundo. At sa hindi niya namamalayang pagkakataon, isang bagay ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano iyon. Pero isa lang ang sigurado siya. Ayaw niyang mawala si Mia sa tabi niya. Nasa kwarto na si Brian, nakabalot sa makapal na kumot habang si Mia ay abala sa pagpapatuyo ng kanyang buhok. Hindi niya akalaing gagawin niya ang ginawa niya kanina. Hindi niya rin alam kung anong pumasok sa isip niya para dalhin si Brian sa ulan. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya iyon pinagsisihan. Napansin niyang nakatitig sa kanya si Brian mula sa kanyang kama. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may kakaibang lambing sa titig nito. Hindi na ito tulad ng dati. Walang galit, walang inis. Parang unti-unti nang lumalambot ang binatang minsang isinumpa ang mundo. Nagulat si Mia. Hindi madalas tawagin ni Brian ang kanyang pangalan nang walang kasamang inis o sarcasm. Opo, sir. Wika ni Mia. Tumitig lang si Brian sa kanya. Parang may gustong sabihin pero hindi alam paano sisimulan. Ilang segundo ng katahimikan bago siya muling nagsalita. Salamat. Mahinang wika ni Brian. Hindi na nakasagot si Mia. Nakatayo siya sa kinatatayuan niya. Hindi makapaniwala sa narinig. Sa unang pagkakataon, si Brian Montenegro, ang lalaking halos walang pakialam sa kahit sino, ay nagpasalamat sa kanya. At doon niya naramdaman ng isang bagay na matagal niya nang tinatanggihan. Mahalaga na siya kay Brian. Nakaupo si Brian sa harap ng malaking bintana ng kanyang kwarto. Tahimik na pinagmamasdan ng kalangitan. Maliwanag ang buwan at may kakaibang katahimikan sa buong mansyon. Ngunit sa loob niya, isang bagyong hindi niya maipaliwanag ang umiikot. Si Mia, ang babaeng minsan niyang pinandidirihan sa kanyang buhay. Ang babaeng minsang iniisip niya, isa lamang sa mga dagdag sa listahan ng mga aalis at iiwan siya balang araw. Pero ngayon, iba na ang lahat.
Si Mia ang dahilan kung bakit unti-unting bumabalik ang sigla niya. Si Mia ang dahilan kung bakit muli niyang nararamdaman na may halaga pa siya. Si Mia ang bumago sa kanya. At iyon ang kinakatatakutan niya. Nagpakawala siya ng buntong hininga at ipinikit ang mga mata. Hindi dapat ganito. Hindi dapat siya nakakaramdam ng ganito. Dahil paano kung umasa lang siya? Paano kung tulad ng dati? Iiwan din siya ni Mia. Hindi, Brian. Hindi ka dapat. Mahinang kausap ni Brian ang sarili. Naputol ang kanyang iniisip nang biglang bumukas ang pinto. Paglingon niya, nakita niyang pumasok si Mia. Bitbit ang kanyang gamot at tubig. Sir, gabi na po. Huwag kayong magpuyat. Baka sumamang pakiramdam niyo bukas. Wika ni Mia. Napangiti siya habang lumalapit si Mia sa kanya. Nakasanayan niya na ang pagiging maalaga nito. At sa totoo lang, hindi na niya alam kung paano siya mamumuhay kung bigla itong mawala. Mas concerned ka pa yata sa akin kaysa sa sarili mo. May halong birong wika ni Brian. Natawa si Mia at inabot sa kanyang gamot. Kasi naman sir, kung hindi ako mag-alala, sino pa? Nakangiting wika ni Mia. Napatigil si Brian sa sinabi ni Mia. Isang simpleng linya pero tumama ito ng diretso sa kanyang puso. Kung hindi ako mag-alala, sino pa? May bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung may ibig sabihin ng mga salitang iyon? Paano kung si Mia na talagang taong mananatili sa kanya? Pero bago pa niya maprosesong lahat, mabilis niyang itinago ang nararamdaman. Pinilit niyang ngumiti at ibaling ang tingin sa bintana. Mia, wika ni Brian. Napatigil si Mia, naghintay sa kanyang sasabihin. Alam mo naman na, hindi ako madaling tao. Hindi ba? Mahina ngunit, seryosong wika ni Brian. Naghibit balikat si Mia, ngumiti. Alam ko po, pero hindi ibig sabihin nun. Hindi na kayo pwedeng maging mabuting tao. Sagot naman ni Mia. Napatingin si Brian sa kanya. Kay Mia, tila ba wala siyang kasalanan sa mundo? Tila ba hindi siya isang taong itinakwil ng lipunan? Sa mga mata nito, isa siyang taong may halaga. At iyon ang bagay na kinatatakutan niya. Dahil paano kung hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya? Paano kung mahalin niya si Mia at iwan din siya nito sa huli? Mas pinili niyang ilihis ang usapan. Hindi niya kayang aminin ng totoo. Hindi niya kayang aminin na unti-unti na siyang nahulog kay Mia. At kaya, sa halip na sundan ang bugso ng kanyang damdamin, napangiti na lang siya ng pilit. Matulog ka na. Baka bukas, maaga mo na namang istorbohin ang tahimik kong umaga. Wika ni Brian. Napaawang ang bibig ni Mia. Hindi makapaniwala na bigla na namang nagbago ang mood ni Brian. Aba, ang bait-bait mo kanina tapos ngayon. Shh! Natawa si Mia bago siya lumabas ng kwarto. Pero hindi niya napansin ang totoo. Habang papalayo siya, tahimik lang na nakatingin sa kanya si Brian. Sinusubukang pigilan ang damdaming alam niyang hindi niya na kayang ilaban. At sa gabing iyon, isang bagay ang napatunayan ni Brian. Hindi lang niya gusto si Mia. Takot siya dahil alam niyang mahal niya na ito. Nakaupo si Brian sa veranda. Tahimik na iniinom ang kanyang kape. Habang pinagmamasdan si Mia na abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ilang araw nang napapansin ni Brian ang pagiging aligaga ni Mia. At ngayon, napagtanto niyang may dahilan pala ito. Sir, magpapaalam po muna ako. Kailangan ko pong umuwi ng ilang araw. May importante lang po akong aasikasuhin sa amin. Paalam ni Mia kay Brian. Napatigil si Brian mula sa pag-inom ng kanyang kape. Ibinaba niyang tasa sa mesa at tumingin kay Mia. Hindi niya alam kung bakit, pero parang biglang bumigat ang dibdib niya. Sanay siyang iniiwan. Pero bakit ngayon? Parang hindi niya na kayang tiisin ang pag-alis ni Mia. Kailan ka babalik? Matigas ang boses ni Brian. Nagulat si Mia sa tanong. Hindi naman ito dating nagtatanong kung anong ginagawa niya o kung saan siya pupunta. Pero ngayon,
Iba ng tono ng boses nito. Parang may halong lungkot at pag-aalala. Baka 3 araw lang po, sir. Mabilis lang po to, promise. Sagot ni Mia. Nakagat ni Brian ang kanyang labi. 3 araw. 3 araw na walang Mia sa tabi niya. 3 araw na tahimik ulit ang bahay. 3 araw na parang babalik siya sa dati niyang buhay. Sinubukan niyang huwag ipakita ang nararamdaman. Hindi siya pwedeng magpahalata. Kaya sa halip na ipakita ang lungkot, inilabas niya ang pamilyar na maskara ng pagiging malamig. Gawin mo kung anong gusto mo. Hindi naman kita pipigilan. Walang emosyong wika ni Brian. Nakaramdam ng inis si Mia. Kahapon lang, parang ang lambing ng ugali ni Brian. Pero ngayon, heto na naman siya. Biglang naging matigas ang puso. Sir, parang hindi naman kayo natutuwa na aalis ako. Napasimangot si Mia. Hindi sumagot si Brian. Napabuntong hininga si Mia at lumapit sa kanya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng binata at bahagyang yumuko upang tingnan ito sa mata. Babalik ako, sir. Hindi ako mawawala ng tuluyan. Mahinang wika ni Mia. Napalunok si Brian. Hindi siya makatingin ng diretso kay Mia. Kaya itinuon niya ang tingin sa mesa. Ang init ng palad ni Mia sa kanyang balikat. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang gusto niyang pigilan itong umalis. Pero hindi siya pwedeng maging marupok. Hindi siya pwedeng umasa na hindi siya iiwan. Huwag mong sabihin yan kung hindi mo kayang panindigan. Mahina na bulong ni Brian. Nagulat si Mia sa sinabi ni Brian. May lungkot sa boses nito. Isang lungkot na hindi nito kayang itago. Marahan niyang pinisil ang balikat ng binata na parang sinasabing totoo ang kanyang pangako. Pangako, sir, hindi kita iiwan. Nakangiting wika ni Mia. Nakatayo si Brian sa may pinto ng mansyon habang pinagmamasdan si Mia na sumasakay sa isang taxi. Hindi niya alam kung bakit ang bigat ng pakiramdam niya. Hindi naman aalis si Mia ng tuluyan, hindi ba? Pero bakit parang may takot sa puso niya? Nang tuluyang umandar ang taxi palayo, napahawak si Brian sa kanyang dibdib. Doon niya lang napagtanto ang isang bagay na hindi niya gustong aminin, kahit kanino. Mia. Siya lang ang dahilan kung bakit muli siyang nabuhay. At ngayong wala ito. Muntik bumalik ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. At iyon ang bagay na pinakaayon niyang maramdaman. Ano ba tong ginagawa mo sa akin, Mia? Mahina. Bulong ni Brian sa sarili. Habang unti-unting naglalaho ang sasakyang sinasakyan ni Mia sa kanyang paningin, isang bagay ang napatunayan ni Brian. Mas mahalaga na si Mia kaysa sa kanya sa inaakala niya. Mabigat ang bawat araw para kay Brian mula nung umalis si Mia. Sa kabila ng kanyang pagsubok na baliwalain ito, hindi niya may kakaila na hinahanap-hanap niya ang boses nito, ang presensya nito, at ang init ng pag-aalagang tanging si Mia lang ang nakapagbigay sa kanya. Nakaupo siya ngayon sa kanyang wheelchair sa veranda, tulad ng nakasanayan. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang nararamdaman si Brian. Parang may nagbago sa kanyang katawan. Napalunok siya. Ilang taon na rin mula nang sabihin sa kanya ng kanyang mga doktor na baka hindi na siya muling makakalakad. Tinanggap niya na iyon. Sinubukan niya ang kanyang sarili. Pero ngayon, parang may lakas na bumabalik sa kanyang mga binti. Nag-aalangan man, marahan niyang idinampi ang kanyang mga paa sa sahig. Naramdaman niyang lamig ng marmol. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanya. Pumikit siya at huminga ng malalim. Kaya ko to. Mahinang bulog ni Brian sa sarili. Marahan niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa armrest ng wheelchair. Unti-unting itinulak ang kanyang sarili pataas. Nanginginig ang kanyang mga binti. Parang may pumipigil sa kanya, pero hindi siya bumitaw. Pinilit niyang itayo ang sarili. Pinilit niyang lumaban. At sa isang iglap, isang milagrong nangyari. Tumayo siya. Napakalakas ng kanyang tibok ng puso. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya namalayang tumulo ang duha sa kanyang mga mata. Habang unti-unting tinanggal ang pagkakahawak sa wheelchair. Nakakatayo na ako. Halos bulong na wika ni Brian.
Sinubukan niyang humakbang. 1, 2, 3. Napahagulhol siya sa tuwa. Hindi niya akalaing muling darating ang sandaling ito. Hindi niya akalaing bibigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos na muling gamitin ang kanyang sariling mga paa. Nakakalakad na ako! Malakas, may halong saya at pagluha na wika ni Brian. Nagmamadaling pumasok ang kanyang ina. Si Mrs. Montenegro mula sa loob ng mansyon matapos marinig ang sigaw ng kanyang anak. Nang makita niyang nakatayo si Brian sa harapan ng wheelchair nito, halos hindi siya makahinga sa sobrang pagkabigla. Brian, anak, hindi ako makapaniwala. Mangiyak-ngiyak na wika ni Mrs. Montenegro. Nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Ang dating akala nilang imposibleng mangyari, isang himala na ngayong nasa harapan nila. Napaluhod si Mrs. Montenegro sa sahig habang patuloy ang kanyang pag-iyak sa tuwa. Ma, kaya ko na ulit. Nakangiti habang pinapahiran ng luha ng wika ni Brian. Nakahiga si Brian sa kanyang kama, nakatingin sa kasami, habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Kanina lang, puno ng saya ang kanyang puso nang madiskubre niyang muli siyang nakakalakad. Isang bagay na minsan niyang pinangarap pero halos sinukuan niya na. Pero ngayon, may bumabagabag sa kanya. Si Mia. Kapag nalaman ni Mia na hindi niya na ito kailangan bilang nurse, siguradong aalis na ito at iyon ang bagay na hindi niya matanggap. Nasanay na siya sa presensya nito, sa mga pang-aasar nito, sa malambing na pag-aalaga nito. Paano kung isang araw, magising na lang siya at wala na ito? Bumalik siya sa dati niyang buhay. Walang kasama, walang dahilan para bumangon sa umaga. Napalunok si Brian. Hindi. Hindi pa niya kayang mawala si Mia. Nang sandaling iyon, may bumubulong sa isip niya. Isang ideya, isang bagay na kahit siya mismo ay hindi niya alam kung tama bang gawin. Paano kung itago niya muna? Paano kung huwag muna niyang sabihin kay Mia na kaya niya nang tumayo? Paano kung gamitin niya ang panahong ito para mas makasama pa siya? Pero tama ba ito? Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan niya ang buwan. Parang naghahanap ng kasagutan. Gaano katagal pa kita pwedeng itago sa buhay ko, Mia? Mahinang wika ni Brian sa sarili. Napatakip siya sa kanyang mukha, ramdam ang bigat ng kanyang puso. Mahal niya na ito, mahal na mahal. Pero hindi niya alam kung paano aaminin. At hindi niya rin alam kung paano harapin ang sakit ng posibilidad na baka dumating ang araw na mawala ito sa kanya. At kaya, sa gabing iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi pa niya sasabihin kay Mia ang tungkol sa kanyang paggaling. Hindi pa siya handang mawala ito. Hindi pa ngayon. Nakaupo si Brian sa harap ng kanyang mga magulang. Kasama si Aling Lita. Alam niyang hindi magiging madali ang pag-uusap na ito. Pero kailangan niyang sabihin ang kanyang hiling bago bumalik si Mia. Tumikim siya. Inipon ng lakas ng loob at tinitigan ng kanyang ina at ama na parehong tahimik na nakikinig. Ma, Pa, Aling Lita, may hilingin po sana ako sa inyo. Seryosong wika ni Brian. Nagpalitan ng tingin sina Mr. and Mrs. Montenegro bago muling tumingin sa kanilang anak. Mrs. Montenegro. Ano iyon, anak? Malumanay na tanong ni Mrs. Montenegro. Napalunok si Brian. Alam niyang maaring hindi nila maintindihan ang rason niya, pero kailangan niyang subukan. Huwag niyo po munang ipaalam kay Mia na nakakalakad na ako. Mahina pero matigas ang tono ni Brian. Nagulat si Aling Lita at napakapit sa kanyang dibdib. Nako, iho. Bakit naman? Dapat nga'y matuwa si Mia. Siyang unang-unang magpapasalamat sa Diyos para sa iyo. Gulat na wika ni Aling Lita. Nagkibit balikat si Brian. Hindi makatingin ng diretso sa kanila. Ramdam niyang tinitignan siya ng kanyang ama. Sinusuri ang kanyang bawat galaw. Hanggang sa nagsalita ito, puno ng pangunawa ang boses. Dahil ayaw mong mola si Mia, hindi ba?
Mahina pero may bigat na wika ni Mr. Montenegro. Napalunok si Brian. Hindi niya inaasahang mababasa siya agad ng kanyang ama. Muli siyang tumingin sa mga ito. Baka sa mukhang emosyon na pilit niyang itinatago. Oo, hindi pa ako handa. Kapag nalaman niyang hindi ko na siya kailangan bilang nurse, malamang aalis na siya. Baka hindi na siya magdagal dito. Mahinang wika ni Brian. Tahimik ang lahat. Tanging ang mahinang tiktok ng orasan sa dingding ang naririnig. Ilang sandali pa, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mrs. Montenegro bago siya tumango, puno ng pag-unawa sa kanyang anak. Alam mo anak, noon, nang maaksidente ka, halos hindi ka na lumaban. Pinanood kitang bumagsak at nasaktan ako bilang ina. Pero ngayon nakikita kong lumalaban ka ulit at alam kong si Mia ang dahilan kung bakit bumalik ang sigla mo. Mahina, may ngiti na sabi ni Mrs. Montenegro. Napalunok si Brian, hindi makasagot. Hindi kita pipigilan kung gusto mong itago ito sa kanya. Pero anak, siguraduhin mong hindi ka magsisisi. Dahil ang mga sekreto may hangganan. Hindi mo ito may tatago habang buhay. May di inawi ka ni Mrs. Montenegro. Napalunok si Brian at dahan-dahang tumango. Alam niyang may punto ang kanyang ina. Pero ngayon, hindi pa niya kayang mawala si Mia. Kaya kahit mali, pipiliin niyang itago ang katotohanan kahit sandali lang. Sa huli, nagkibit balikat si Aling Lita at ngumiti ng may lambing kay Brian. Hay, iho, mahirap talagang pigilan ng puso ano? Nakangiting wika ni Aling Lita. Natawa si Mrs. Montenegro habang si Mr. Montenegro ay napailing na lang. Pero may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa kabila ng lahat, naiintindihan nila si Brian. Salamat po. Pangako, hindi ko ito itatago ng matagal. Mahina ay halong kaba na wika ni Brian. Pero sa loob niya, hindi niya sigurado kung kailan niya kayang aminin ang totoo. Nakatayo si Mia sa harapan ng engrandeng mansyon. Tangan ng kanyang maliit na maleta. Habang pinagmamasdan niyang pamilyar na tanawin, hindi niya may tatangging may kung anong saya ang bumalot sa kanyang puso. 3 araw man siyang nawala, pakiramdam niya ay may kung anong puwersang humihila sa kanya pabalik dito. At alam niya kung ano iyon. O sino iyon? Si Brian. Nagpalingalinga siya, hinihintay na may sumalubong sa kanya. At doon, sa may veranda, nakita niya ito, nakaupo sa wheelchair. Nakasuot ng isang simpleng white shirt at pajama. Mukhang preskong-presko pero may hindi maipaliwanag na aura. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mia. Bakit ganito? Bakit parang may excitement siyang nararamdaman? Bakit parang... Ang tagal mo. Malamig ang tono na wika ni Brian. Nagulat si Mia sa sinabi nito. Pero nang makita niyang may maliit na pilit ng ngiti sa labi ng binata, hindi niya napigilan ng mapangiti rin. Namiss mo ako, no? Nakangiting malawak na wika ni Maya. Nagtaas ng kilay si Brian. Pilit niyang iniiwas ang tingin. Pero sa loob niya, totoo ang sinabi ni Mia. Sobrang totoo. Pero hindi niya kayang aminin. Hindi ako sanay sa katahimikan sa bahay. Ang ingay mo kasi. Sagot ni Brian. Natawa si Mia. Alam niyang hindi ito ang totoong dahilan. Pero hindi niya na ito kinontra. Sa halip, lumapit siya kay Brian at bahagyang yumuko para titigan ito sa mata. Ako rin, namiss kita, Sir Brian. Mahina, may lambing na wika ni Mia. Sa narinig, hindi napigilan ni Brian ang bahagyang paglunok. Ang init ng tinig ni Mia at ang paraan ng pagtitig nito sa kanya parang sinisilaban ng kanyang dibdib. Napailing si Brian at tinapunan nito ng malamig na tingin. Pilit na nilalabanan ng sariling nararamdaman. Ang drama mo, pumasok ka na nga at baka kung ano namang gulo ang gawin mo sa bahay ko. Tumas ang kilay na wika ni Brian. Natawa si Mia at mabilis na pumasok sa mansyon.
Hindi niya napansin ang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Brian matapos siyang makalayo. Nakatingin si Brian sa papalayong figura ni Mia. At sa loob-loob niya, alam niyang ito ng umpisa ng isang mas matinding laban. Hindi sa kanyang pisikal na kondisyon, kundi sa damdaming pilit niyang itinatago. Hindi mo alam, Mia. Ikaw ang totoong milagro sa buhay ko. Mahina. Bulong ni Brian sa sarili. Nagniningning ang mga bituin sa kalangitan at ang malamig na simoy ng hangin ay banayad na sumasayaw sa mga halaman ng hardin. Tahimik ang buong mansyon, maliban sa dalawang taong magkasamang nakatayo sa gitna ng damuhan, si Brian at si Mia. Kanina pa tahimik si Brian, hindi mapakali. Panay ang hima sa kanyang batok. Alam niyang ito ang sandali. Hindi niya na kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Hindi niya na kayang itago ang totoo niyang nararamdaman. Huminga siya ng malalim. Bago niya hinarap si Mia, nakasalukuyang nakatingala sa langit, tila namamangha sa ganda ng mga bituin. Mia. Mahina pero may bigat na wika ni Brian. Napatigil si Mia at lumingon sa kanya. Nagtatakang nakangiti. Bakit ang seryoso mo? Wika ni Mia. Hindi agad nakasagot si Brian. Tinitigan niya lang ito. Ang mga matang laging puno ng sigla. Ang mga labing laging nakangiti. At ang pusong walang sawang nag-alaga sa kanya kahit noong pinakamasama siyang tao. Hindi niya na kayang pigilan ang sarili. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Mia. Nagulat si Mia sa ginawa ni Brian. Ramdam niyang init ang palad nito na mahigpit na nakayakap sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Brian ang isang bagay na hindi niya nakikita noon. Isang matinding emosyon na tila bumabalot sa buong pagkatao nito. Mia, mahal kita. Mahina pero matindi ang damdamin na wika ni Brian. Namangha si Mia, napalunok siya, hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Mia. Lumapit si Brian, mas hinigpitan ang hawak sa kamay niya, saka siya tinitigan ng diretso sa mata. Mahal kita, Mia. Noon pa. Mas matatag na ngayon ang boses ni Brian. Nanginig ang puso ni Mia sa sinabi ni Brian, para bang bigla siyang nilamon ng init ng mga salitang iyon. Hindi niya inakala, hindi niya inaasahan. Pero sa kaloob-looban niya, iyon din ang matagal niya nang gustong marinig. Pero bago pa siya makasagot, unti-unting tumayo si Brian mula sa kanyang wheelchair. Isang bagay na mas lalong nagpanganga kay Mia. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngayon ay nakatayo na siya sa harapan nito. Hawak pa rin ang kanyang kamay. Brian, nakakalakad ka na? Mangyak-ngiyak na tanong ni Mia. Tumango si Brian, pero hindi pa niya binitawan ang kamay ni Mia. Ang halong gulat at saya sa mukha nito ay naging mas mahalaga sa kanya kaysa sa kahit anong bagay. Oo, Mia. Pero hindi ko agad sinabi. Naguluhan si Mia. Bakit? Bumuntong hininga si Brian bago ngumiti ng dahagya, puno ng lungkot at pagsisisi. Dahil natakot akong mawala ka. Sagot ni Brian. Natahimik si Mia. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit ba? Tuwa? O isang malalim na pag-unawa? Alam kong mali, pero hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. Bago ka dumating, matagal na akong nawala ng dahilan para mabuhay. Pero dumating ka at binago mong lahat. Ikaw ang rason kung bakit ako lumaban ulit, Mia. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ni Mia. Mahigpit pa ring hawak ang kamay nito. Patawarin mo ako kung itinago ko ito. Pero sana paniwalaan mong totoo ang nararamdaman ko. Mahal kita, Mia. At wala akong ibang nais kundi makasama ka. Tumulo ang luha ni Mia, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang daming emosyon na sabay-sabay niyang nararamdaman. Hindi siya makapagsalita, gusto niyang magalit, pero paano? Kung ang taong nasa harapan niya ay ang mismong lalaking minahal niya na hindi niya namamalayan? At sa huli,
Walang ibang salitang lumabas sa kanyang bibig kundi, "Mahal din kita, Brian." Mahina, nanginginig ang boses. Namangha si Brian sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala. Pero nang makita niyang mga luha ni Mia na dahan-dahang bumagsak sa kanyang pisngi, kasabay ng isang matamis na ngiti, alam niyang hindi niya na kailangang pagdudahan pa. Sa ilalim ng buwan at sa mga bituin, sa gitna ng hardin, ay ang dalawang pusong matagal nang umiwas sa isa't isa, ngayon ay nagtagpo sa wakas. Isang hapon sa mansyon ni Brian, masaya silang magkasama ni Mia sa hardin, nagkukulitan habang tinutulungan siya mag-exercise. May ngiti sa labi ni Brian, isang bagay na bihirang makita noon. "Oh, kita mo? Mas gumagaling ka na. Konting tiyaga pa, Brian." Nakangiting wika ni Mia habang inaabot ang tubig sa kanya. "Hindi ko magagawa to kung wala ka, Mia." Nakangiti rin, pero may malalim na emosyon sa mata. Pagsasalita pa sana si Mia nang biglang bumukas ang gate. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanilang masasayang sandali. "Brian." Malamig ang boses, pero may lungkot at pagsisisi na wika ni Angel. Tahimik si Brian, parang biglang bumalik ang lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita si Angel, ang babaeng minahal niya noon. Ang babaeng iniwan siya noong pinakakailangan niya ito. Sino siya? Nag-aalalang tumingin kay Brian, tapos kay Angel. Si Angel, ang ex ko. Mahina ang boses, tila hindi makapaniwala ang wika ni Brian. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Brian, puno ng hinanakit. Si Angel, may pagsisising hindi maitatago. Lumapit si Angel kay Brian, dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Nanginginig ang katawan ni Mia sa kaba. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. "Brian, alam kong galit ka sa akin, pero bumalik ako para itama ang lahat." Namumuo ang luha sa mga mata ni Angel. "Para itama? Angel, iniwan mo ako nung pinakamahirap na panahon sa buhay ko. Ngayon babalik ka?" Mapait na tumawa si Brian. At napailing. "Natakot ako, Brian. Natakot ako sa kung anong magiging buhay natin pagkatapos ng aksidente mo. Pero na-realize ko na kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang mahal ko." Lumuluha na, desperadong humawak sa kamay ni Brian. Nanlumo si Mia sa narinig, pinipigilan niyang tumulo ang luha niya, pero hindi niya mapigilan ang sakit na unti-unting bumalot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung may laban pa ba siya sa babaeng minsang minahal ni Brian nang higit sa lahat. Natahimik ang lahat. Isang desisyong babago sa buhay nilang tatlo ang kailangang gawin ni Brian. "Brian, wala na akong oras. May sakit din ako. Malala na." "Anong ibig mong sabihin?" Gulat at nag-aalalang lumingon kay Brian si Mia. "Angel, anong kalokohan to?" Nakakunot ang noo halatang naguguluhan at hindi agad makapagsalita si Brian. "Brian, totoo. Malala ng kondisyon ko at wala ng lunas." Tumingin siya kay Mia, tila may halong pagsisisi sa mata niya. "Kaya ako bumalik. Dahil gusto kong makapiling ka. Kahit sa huling sandali ng buhay ko." Maluhaluhang wika ni Mia kay Brian. "Mahal na mahal pa rin kita, Brian. Sobra akong nagsisisi sa mga ginawa ko noon." Nanghihina ang loob, pero pinilit maging matatag ni Mia. At tinanong si Angel, "At anong gusto mong gawin ni Brian?" Lumapit si Angel kay Brian, hinawakan ang kamay nito, kahit nanginginig. "Brian, gusto kong makasama ka. Kahit sa huling pagkakataon, kahit hanggang dulo ng buhay ko." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Angel, puno ng pagsisisi at desperasyon, at si Brian, tuluyang naguluhan sa sitwasyon. Alam niyang sinaktan siya ni Angel noon. Pero paano kung totoo ang sinasabi nito?
Paano kung ito ng huling pagkakataon nilang magkasama? Si Mia ay sa isang sulok. Tahimik na lumuluha. Mahal niya si Brian, pero paano niya ito hadlangan kung itong huling hiling ng babaeng minsang minahal ng lalaking mahal niya? Ang boses ni Brian ay puno ng emosyon. Angel, hindi ko alam. Sa gabing iyon, hindi lang ulan ang bumagsak mula sa langit, kundi pati ang mabibigat na luha ng tatlong pusong nasasaktan. Nakatayo si Mia sa veranda, nakatingin sa malayo habang pinipigilan ng luha. Alam niyang darating ang araw na ito, pero hindi niya akalaing ganito kasakit ang pagpaparaya. Dahan-dahang lumapit si Brian sa kanya. Kita sa mukha niyang pagod at kalituhan. Alam niyang may isang bagay na gustong sabihin si Mia, pero tila pinipigilan nito ang sarili. Mahinang boses ni Brian, puno ng pag-aalala. Mia, bakit parang ang lungkot mo? Hindi ako malungkot. Brian, masaya ako dahil nahanap mo muli ang sarili mo. Pilit na ngumiti si Mia pero nangingilid ang luha sa mata. Napakunot noo si Brian, halatang may hindi magandang kutob. Anong ibig mong sabihin? Si Mia ay huminga ng malalim bago lumingon kay Brian. Pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang tinig. Alam kong mahal mo pa rin si Angel. At alam kong nasasaktan ka sa sitwasyon niya ngayon. Halatang naguguluhan si Brian, hinawakan ang kamay ni Mia. Mia, hindi ganun. Mabilis na umiling si Mia, umatras ng bahagya kay Brian. Hindi kita kailangang marinig na magpaliwanag, Brian. Naiintindihan ko. Pilit na ngumiti si Mia kahit ramdam niyang unti-unting nadudurog ang puso niya. Pero Mia, paano ka? Paano tayo? Maigpit ang pagkakahawak ni Brian sa kamay ni Mia. Tila ayaw siyang pakawalan. Si Mia ay tumingin sa kanya ng diretso, habang patuloy na bumabagsak ang luha sa kanyang mga mata. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pananatili, kundi sa pagpapalaya. Tahimik si Brian, kita sa mga mata niya ang sakit at pagkalito. Dahan-dahang hinila ni Mia ang kamay niya palayo kay Brian, isang huling tingin, isang huling ngiti, at saka siya tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, ramdam niyang parang nadurog ang puso niya sa bawat hakbang. Pero kahit masakit, mas pinili niyang makita si Brian na masaya kaysa sa ipaglaban ng pag-ibig na hindi niya alam kung para talaga sa kanya. Samantala, naiiwan si Brian sa veranda, nakatulala, hawak ang dibdib na parang may nawawala sa kanya. At doon niya naunawaan, minahal siya ni Mia ng buo, pero mas pinili nitong palayain siya. Habang unti-unting lumalayo si Mia, bumagsak ang ulan. Tila sumasailalim sa luha niyang hindi niya na mapigilan. Isang gabi sa opisina ni Brian sa kanyang mansyon, nakatayo siya sa harap ng malaking bintana. Malamlam ang tingin sa malayo, habang hawak ang isang medical report. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit at pagkadismaya. Pumasok ang kanyang tauhan na si Greg, ang pribadong investigador na kanyang inutusan upang alamin ang totoo tungkol kay Angel. Seryosong boses at marahang nagsalita si Greg. Sir, totoo ang hinala mo. Wala siyang sakit. Napalunok si Brian. Alam niya na. Pero iba pa rin ang sakit ng kumpirmasyon. Maras niyang binuksan ng folder at doon nakita ang medical records ni Angel. Lahat normal. Walang anumang malubhang kondisyon. Paano niyang nagawang magsinungaling? Mahinang ngunit puno ng puot na wika ni Brian. Nag-alangan si Greg, ngunit nagsalita pa rin. Sir, base sa nakuha kong impormasyon, desperado siyang makabalik sa iyo nang malaman niyang nakakatayo ka na at masaya ka nakasama si Mia. Doon siya gumawa ng kwento para makuha ang awa mo. Napapikit si Brian, pilit pinipigil ang bugso ng galit. Iniwan siya ni Mia dahil sa kagagawan niya. Nagtagumpay si Angel na masira ang kanilang relasyon ni Mia.
Ngunit this time, hindi na siya papayag na mawala pa si Mia sa buhay niya. Kinabukasan, sa isang private suite sa isang mamahaling hotel, doon nagtatago si Angel. Iniisip na matagumpay niyang nakuha muli si Brian. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Si Brian, puno ng galit at paniningil sa kanyang mga mata. Brian, anong ginagawa mo dito? Kunwaring mahina ang katawan, nakahawak sa dibdib. Si Brian ay malamig ang tingin. Nilapag ang medical report sa mesa sa harap niya. Tumayo ka, Angel. Alam kong wala kang sakit. Namutla si Angel. Hindi niya alam kung paano siya magpapaliwanag. Alam niyang nahuli na siya. Pilit na tumatawa si Angel, pero nanginginig ang boses. Ha? Anong sinasabi mo? Totoo ang sakit ko. Maras na inilapit ni Brian ang mukha sa kanya. Madiin ang boses. Tama ng kasinungalingan, Angel. Nagpaimbestiga ako. Wala kang sakit. Niloko mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Angel. Hindi niya na maitanggi. Sa sobrang tensyon, napaatras siya. Pero hindi siya makahanap ng dahilan upang makalusot. Lumuluwa si Angel pilit na lumapit kay Brian. Brian, ginawa ko lang to kasi mahal kita. Hindi ko kayang makita kang masaya sa iba. Napailing si Brian, puno ng hinanakit. Hindi mo ako mahal, Angel. Mahal mo lang ideyang ikaw lang ang dapat kong piliin. Pero ang totoong pagmamahal, hindi manloloko, hindi manggagamit. Natahimik si Angel, nanginginig sa takot at kahihiyan. Alam niyang wala na siyang laban. Mahina ang boses ni Brian na puno ng panghihinayang. At dahil sa ginawa mo, nawala sa akin ang taong totoong nagmamahal sa akin. Dahan-dahang tumalikod si Brian. Iniwan si Angel na tuluyang bumagsak sa sahig, umiiyak, humahagulhol. Wala na siyang magagawa. Alam niyang tuluyan na siyang nawala sa puso ni Brian. Sa gabing iyon, habang nasa kotse si Brian, may isang bagay lang nasa isip ni Brian. Si Mia. Kailangan niya itong hanapin. Kailangan niyang bumawi. Pero may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Huli na bang lahat? Matapos malaman ang kasinungalingan ni Angel, hindi na nag-aksaya ng oras si Brian. Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa kanyang kotse. Desperadong hanapin si Mia. Ang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat. Nakatutok ang mata niya sa daan, hindi alintanang pagbuhos ng ulan. Sinuyod niya ang bawat lugar na maaring puntahan ni Mia. Ang lumang apartment nito, ang ospital kung saan siya dati nagtatrabaho, at ang maliit na cafe na paborito nilang puntahan noon. Ngunit wala siya doon. Puno ng emosyon habang mahigpit na nakahawak sa mandibela si Brian. Saan ka, Mia? Saan kita hahanapin? Hanggang sa biglang may naalala siya ang isang lumang bahay sa probinsya na minsang nabanggit ni Mia, ang bahay kung saan siya lumaki. Madaling araw nang makarating si Brian sa probinsya. Malayo pa lang, nakita niya na ang isang maliit na bahay na may nakasinding ilaw sa loob. Bumaba siya ng kotse, basang-basa sa ulan. Pero hindi niya iyon alintana. Lumapit siya sa pinto at marahang kumatok. Mahina pero may halong pangungulilang wika ni Brian. Mia. Nabingi siya sa katahimikan. Ilang segundo ang lumipas bago unti-unting bumukas ang pinto. At doon, nakita niyang babaeng matagal niya nang hinahanap. Si Mia. Nakatayo sa harap niya, halatang nagulat at hindi makapaniwala. Namumugto ang kanyang mga mata. Tila kagagaling lang sa pag-iyak. Hindi niya inakalang darating si Brian. Basang-basa sa ulan, ngunit ang titig nito ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Brian, anong ginagawa mo rito? Mahinang boses. Nanginginig na wika ni Mia. Si Brian ay halos hindi mapigilan ng emosyon. Lumapit ang isang hakbang. Hinahanap kita, Mia. Napayuko si Mia, pilit na iniwas ang tingin kay Brian. Bakit? Hindi ba dapat kay Angel ka? Madin ang boses ni Brian, puno ng pagmamahal. Hindi, Mia. Hindi siyang mahal ko.
Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Natahimik si Mia. Hindi alam kung maniniwala ba siya, pero nang makita niyang pagod at pangungulila sa mukha ni Brian, unti-unti siyang nanghina. Ang pader na matagal niya nang itinayo upang ipagtanggol ang sarili mula sa sakit ay unti-unting bumagsak. Mahinang lumuluha si Mia. Pero, paano si Angel? Hinawakan ni Brian ang kamay niya, mahigpit ngunit may pag-aalaga. Niloko niya ako, Mia. Wala siyang sakit. Ginawa niya lang yun para agawin ako sa'yo. Pero hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin. Natahimik si Mia. Hindi na mapigilan ng pagtulo ng luha niya. Hindi niya inakalang pipiliin siya ni Brian. Hindi niya inakalang susundan siya nito hanggang dito. Mas sinigpitan ni Brian ang hawak sa kamay niya. Mia, ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ako sa dating ako. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay ulit. At ngayon, gusto kong ipaglaban ka. Gusto kong makasama ka habang buhay. Nakatingin lang si Mia sa kanya, nanginginig ang labi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang niyakap siya ni Brian ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila, pagsisisi, at higit sa lahat, pagmamahal. Si Mia ay tuluyan ng bumigay. Napayakap siya kay Brian, humagulhol sa dibdib nito. Matagal niyang pinilit lumayo, pero ngayon, alam niya nang hindi niya na kayang lumayo pa ulit. Mahal din kita, Brian. Mahal na mahal kita. Mahina ngunit puno ng emosyon na wika ni Mia. Napasara ang mga mata ni Brian, parang tinanggalan ng bigat ang kanyang puso. Sa ilalim ng mahinang ambon, sa harap ng lumang bahay kung saan bumalik si Mia upang magtago, sa wakas ay natagpuan silang muli ng tunay na pag-ibig. Isang marangyang garden wedding, punong-puno ng puting bulaklak at kumikinang ng mga ilaw. Sa gitna ng altar, nakatayo si Brian, nakangiti habang hinihintay ang kanyang pinakamamahal na si Mia. Hindi may tatago sa kanyang mukha ang kasabikan at labis na kaligayahan. Ngayon, ikakasalan siya sa babaeng nagbigay ng panibagong buhay sa kanya. Nagsimula nang tumugtog ang wedding march at unti-unting lumabas si Mia sa aisle. Nakasuot ng eleganteng puting gown. Napakaganda niya, tila isang diwata. Sa bawat hakbang niya papalapit kay Brian, parang bumabalik sa kanilang lahat ng pinagdaanan nila. Ang sakit, ang paghiwalay, at ngayon, ang muling pagtatagpo ng kanilang mga puso. Habang naglalakad si Mia, punong-puno ng emosyon ang mga mata ng mga bisita, lalo ng mga magulang ni Brian. Alam nilang dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang anak. Pero ngayon, natagpuan niya na ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Mia, ikaw ang naging ilaw ko sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Nung wala akong pag-asa, ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban ulit. Kaya mula ngayon, ipinapangako kong mamahalin kita sa bawat araw, sa bawat segundo ng buhay ko. Ikaw lang, at wala nang iba. Wika ni Brian, habang hawak ang kamay ni Mia. Puno ng pagmamahal ang boses nito. Si Mia ay maluha-luha habang nakangiti. Mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Brian. Brian, hindi ko akalaing ang simpleng trabaho ko noon bilang nurse ay magdadala sa akin sa iyo. Sa lalaking tunay kong minamahal. Salamat dahil pinili mo akong mahalin. At ngayon, ipinapangako kong habang buhay kitang mamahalin at aalagaan. Nagpalakpakan ang lahat ng iproklama silang mag-asawa. Masayang-masaya ang mga magulang ni Brian, lalo nang makita nilang muling umiti ang kanilang anak. Isang ngiting hindi nila nakita noon matapos ang aksidente. Pero ngayon, bumalik na ang dati niyang sigla. At lahat ng iyon ay dahil kay Mia. Nang marinig ang "You may now kiss the bride," dahan-dahang lumapit si Brian kay Mia. Hinawakan ang kanyang mukha at hinalikan nito ng puno ng pagmamahal. Isang halik na simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan at ang panibagong buhay na kanilang hahanapin bilang mag-asawa. Habang papalubog ang araw, nasa dalampasigan ng bagong kasal,
magkahawak kamay, at nakatingin sa alon. Ang simoy ng hangin ay banayad, parang dinadala ang kwento ng kanilang pagmamahalan sa malayo. Simula ngayon, mula ng iwanan. Hinigpitan ni Brian ang hawak kay Mia. Ngumiti at tumingin sa kanya nang may pagmamahal si Mia. Wala nang iwanan. At sa pagyakap nila sa isa't isa, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang nagsimula. Isang buhay na puno ng pagmamahal, tiwala, at walang katapusang kaligayahan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli,